is to steal. The first mission of Satan is to steal, ang pagkawat. So klaro kaayo sa Bible that in John chapter 10 verse 10, the thief's purpose is to steal, to kill and destroy. My purpose is to give them rich and satisfying life, or in other version, abundant life. The thief here refers to Satan, and isa niya ka mission is to steal, ang pagkawat. What are the things that he will steal? Unsa man ang iyang kawaton? Because ang kawatan na asay kawaton. Ang kawatan na asay kawaton. Anything valuable iya jung kawaton. Anything nga iyang mapahimusnan iya jung kawaton. Okay. Isa ana, let's see the Matthew chapter 28 verse 11 to 15. Matthew chapter 28. Matthew chapter 28 verse 11 to 15. As the women were on their way, katong mga babae nga niadtos luganan ni Jesus nga nagkapalo nga resurrected na si Jesus, gisugo man sila sa anghel nga mo adto sa kining mga disciples kara isulti nga labanhaw na si Jesus. So some of the guards went into the city and told the leading priest what had happened. So pipila sa mga gwardya ni adto pud sa syudad, o gisutian nila ang mga pangulong mga pari unsay nahitabo. Unsay report nila that Jesus was resurrected already. O ang unang nakahibaw ana is ang mga women. O nahadlok. Not only they knew, o dili lang is nakabalo sila, but they have seen that tomb was empty. Nakita jud nila nga ang lubnganan wa nay sulod. Una-unang nakita nila nga wala nay sulod. Gipadaygan dayon sila sa anghel nga nganong pangitaon ang buhi sa mga patay. So nabaniog na kay mga gwardya nagsulti sa mga leading priest. Unsay nahitabo? Verse 12. So sinitabo, ang meeting with the elders was called. Nag-meeting dayon ang mga elders. Elders sa mga kuan. Elders, mga ansyano or mga inila nga mga tao sa kining sa ilang sect. And they decided to give soldiers a large bribe. Na alarma sila nga ang ilang bantayan nga si Jesus, ang lawas ni Jesus, wa na, ang ilang bantayan wa na, kayab na. So, pagkabalo nila sa konsiho, pagkabalos mga guardia ang leading priest, nagpa-called up sila meeting. Ang ilang desisyon nga maghatag sila og suborno sa sundalo nga dili sulti ang ilang nahibaw-an nga wala na si Jesus, na resurrected na si Jesus. Dili sila gusto nga masayran ang kamatuoran nga sila naulawan nga ang ilang gigwardyahan nawa na. The truth is Jesus was resurrected, but they could not accept the truth. They will cover the truth. So Satan steals the truth. Si Satanas, iyang kawaton ang kamatuoran and replace it with lies. Again, I'll repeat that. Satan steals the truth and replace it with lies. Si Satanas, iyang kawaton ang kamatuoran ug pulihan niya og baka. So, i-bribe daw nila, tagaan nila og kwarta ang sundalo to not spread the truth, but spread the lies. Unsa man nga lies? Next verse. Ingon ang mga leading priests and the elders, they told the soldiers, you must say, kinanglan inyong isulti ni, Jesus' disciples came during the night
while we were sleeping, and they stole his body. Ang mga katudlo na pulog sa Ginoo sa balaod ni Moses mo'y nag-una-unag pamakat. Nagsultig bakak, dili nila matawat nga ang ilang gipagwardyahan adi kasibat. Wala na. Di na madawat. Naulawan sila. Aron dili sila maulawan og kuan sa kadaghanan ang bakak ilang gi-spread. They told the soldiers, kaya soldiers man nakabalo. Kaya gipadaygan ni sa mga women nga nakabalos ka matuuran. Ingnon ang mga sundalo gibahugan nag-istorya nga bakat. Mga sundalo ingna ang mga tao. Nga ang mga tinun-an ni Jesus anang gabi una ni abot samtang ang mga soldiers nangatulog ug ilang gikawat ang lawas ni Jesus. Very lie. 100% lie. So Satan steals the truth and replaces it with lies. The 100% truth is replaced with 100% lies. Kawaton ganyan kamatuuran. Gusto ganyan balihon ang sakto, ilisag sayo. Imbes sila'y magtudlo sa insakto, sila nanooy una-una og sulti og bakak o sayo. So what does it mean? Na ay mga gipangsulti sa mga leading priest, mga alagad sa Ginoo kunuhay, pero naa sila'y hidden agenda nga gitago-tago nila. Di sila gusto maulawan sa ilang plano. Sila jud ingon sa mga sundalo, moingon mo nga ang matinon-an ni Jesus anak gabi una gikawat ang ngalawas ni Jesus samtang ang mga gwardiya natulog. Next verse. Grabe gid nga pag fed sa ilang soul. Grabe gid nga pag briefing. Gi-briefing gid lang ayang sundalo. If the governor hears about it, kung ang gobernador makabalo niini, will stand up for you so you won't get in trouble. Barugan gid nila ang ilang pagpinakak. Isa, kung mahibaw ani sa gobernador, ay kabalaka, mo paluyumi ninyo para dili mo masamok. Satan reveals himself through the wicked priest, through the wicked elders, wicked religious leaders. If there is a lie about the truth, sure na gid ta, certain na gid ta, with the spirit behind it, it's not coming from the Lord. Mubarog gid silang pagabaka ko. Sa to, Satan is the father of lies. When he lies, it's just normal to him. Because Satan is a deceiver. And once a person is deceived, lying is normal already. So kung mahibalo ang gobernador niini, ay kabalaka, kami mo baloyo ninyo. Parugan na mo, kami ang witness. Kami ang witness. Muna nga, saksing bakak. Bakak nga, nagsaksi. Next verse. So the guards accepted that bribe and said what they were told to say. Wala na himong gwardya, kaya pauna ng kwarta. Satan loves to offer something just to want his purpose. Si Satanas mo offer gid siya unsa iyang ika-offer para lang gyud matuman ang iyang gusto. Kanang siya offer unsa iyang i-offer. So ang gwardya
way nahimo gidawat. O gituman pud sa gwardiya kay mo man to ilang covenant, mo man to ilang kasabutan. Their story spread widely among the Jews, and they still tell it today. Mo sa wala kabalos ka maturo, sa wala nagsusi sa truth. Ang ilang understanding sakto tong gi-spread. Na ay mga bakak gi-spread hangtod karon. Na ay bakak gi-spread. Ang truth gitabunan. Until today, tell it today. Na ay bakak na spread ug ang truth na tago. But ang tao nga ga-search can find the truth. Satan is a liar and full of lies. Ug daghan ang inabakakan. Ug daghan jud kaayo nahibalos bakak kaysa truth karon. How many people knows the truth? Only few. But how many people knew about the lies of the devil? Daghan. They said that they know the Bible, but they do not know what is the content of the Bible. And they do not even love to read the Bible. Na kung mabasa po sa Bible, di po sila kasabot. Why? That's part of the deception of Satan. That's part of the mission of Satan. To spread lies. Stealing the truth and replacing it with lies. So, ang truth pa ya, Jesus is resurrected and His body was not on the tomb. Nabanhaw na gid si Jesus. Muna nga, kanunay lang gisabutan sila, pero may si Jesus patay-patay, wa gid pagkabanhaw. Again, the three missions of Satan. Isa nga mission to steal. One side, one thing that he steals the truth. He steals the truth. Iya yung kawaton ang truth. Kawaton dyan niya ang kamatuuran. Kay murag ingani ba? O sa ato pa karon, kawaton ang documents para walay madayag. The truth is like an important document. Because it is an important document, Satan wants to steal it. So that it will not be revealed. Again, the truth is like a very important document. Ang kamatuuran, murag, importante nga document. Ug ang yawa, kabalo siyang importante na nga document, it will change life, he steals it. Yan kawaton. Ang tanan nga gusto niya kawaton, iyaging pangungita ang pamaagi para mag-succeed siya. Kaya ang mission is to steal yun. Kawaton yun niya. Dili lang na nga area, matod pa sa pulong si Ginoo. So the worst thing, the alarming thing about this, hangtod karon, mao pa na understanding sa kadaghanan. Nga si Jesus, wa na ba na? Kung wala ta nagtuki sa Bible, nga na gyapunta. But yung sabi mo, search the scriptures, and in them you will find life. You will find the truth. And the truth will set you free. Set you free from the lies of Satan, from the lies of the devil, from the lies of the enemy. May mutang gawas nun sa bakak sa yawa. Grabe nga, bakak. If you remember this, the topic last week about the golden calf, unsa may gibakak, unsa may gispread nga bakak sa yawa. Nga ni hagsa sa huna-huna sa mga tao. Ni hagsa sa huna-huna sa tao. Paggawas sa golden calf, unsa ingon dahil nila silang tanan nga na-deceive. Isa, muni ang mga Diyos nga nagpagawas nato gikan sa Egypt. Another lie. Satan steals the truth. Gusto
gusto ni Satan, steal niya ang truth. Steal niya ang truth. Yang ang kunon, ang dili niya, wala niya buhat. Mangangkon ka sa dili ni mo agi, that is stealing. Stealing is not only getting something, but getting credit. I-credit sa imo ang trabaho sa uban. Ang kunon nimo nga imo ng trabaho, imo ng abot, imo ng giaguan, wala di ka naghago, imo ng giaguan, that is stealing. Next verse. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 verse 18 to 19. Now listen to the explanation of the parable about the farmer planting seeds. Usa karon paminaw mo sa explanation. May tungod sa sambinga, may tungod sa mag-uuma nga nagpugas og mga binhi. Next verse. The seed that fell on the footpath represents those who hear the message about the kingdom and don't understand it. Then the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their hearts. Ingon si Jesus, kasi Jesus nagsulti ani nga sambingay. Ang binhi nga nahagbong dito sa agianan nagrepresentar ni adtong naminaw sa mensahe may tungod sa gingharian. Apan wala nasabti nila. Nganong wala manasabti? The evil one comes and snatches away the seed that was planted in their heart. So Satan's mission is to steal in no particular order. He steals the seed planted in the hearts of those who listen God's word. Ang yawa, mukawat sa binhi. Mukawat sa pulong sa Ginoo. Gitanom na sa heart, hanaan na sa heart. O sa binhi pa. Gitanom na, pero gikut-kut yun niya. Para dili matubo o dili magmabungahon. Inga na siya ka-clever. Inga na siya ka-baro. Inga na siya ka-dautan. Wala siya katungod unta may labot kay dili man to iyaha. Pero iya diyang hilabtan. Wala siya respeto. Wala siya respeto sa tag-iya, wala siya respeto sa mga butang sa tag-iya. Hilabtunon na gid siya. He steals. One of Satan's mission is to steal. I-steal niya ang message ni Lord sa atua. Nga naman, unsa ba kung dili niya ma-steal, kung dili niya makawat ang binhi, unsa ba may tabo sa binhi? Unsa ba hitabo sa binhi? Mo tubo. O pagtubo, mo bunga. Pag bunga, mo reproduce na po siya daghan. So gusto ganiya, putlon ang pagsanay. Putlon ang pagtubo. Putlon ang pagtubo aron di makapamunga. Muna ang misyon. Nga ang tanan, nga maayo, nga planos Ginoo, para sa kaayuhan sa tanan, iyang dauton. To destroy. And it's up to us to allow him or not. It's up to us to allow him or not. Naa sa tao kung tugutan ba nato siya or dili. Dili siya dili siya makahimo kung di ta magtugot. By not having an agreement with him. Kung dili ta mo agree sa gusto, it means watan isugot. Pero once nga muraog mo giveaway ta niya, it means nakig-abi na kaniya. O sa politika pa, nibalhin na ka. Hello? Delikado, duha ra ka team sa politika. Asa ka sa team pa sa Ginoo or sa team sa yawa. Kung mubalhinay ka sa team sa yawa, it means nakig-covenant ka sa yawa. Kung makig-covenant ka sa yawa, unsa may ma-expect nimo? There are changes that will take place. Imong huna-huna, lahi na. Imong sinultian, lahi na. Imong tinanawan, lahi na. Ang imong pagbati, lahi na. And then, hinahinay din kanyang ipa-worst.
Magkagrabe. Pero meron, dili pa kay ka-wicked. Hangtod magka-wicked nag-ayo. Grabe na ang reasoning power, grabe na excuses, grabe ng tanan. Inga na. Because it will grow. Mag-grow up. So when the evil, nganong dili ko na siya kasabot, kay na-steal na sa kaaway ang message. Once na di na takasabot. So kung di na takasabot, na-steal na sa kaaway atong sa labutan. Kung di na takasabot, dili problema sa imong danungkan. Imong problema sa imong hunahuna. Na-steal na sa kaaway imong hunahuna, imong understanding. Satan steals our understanding. Satan steals the seeds, the word of God. Then the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their hearts. Naano sa kasing-kasing. Napugas na. Ilugon pa niya. Snatch pa niya. Steal niya. Diba? Naanas imong bag, unta. Kaya ang iyang mission to steal man. Mukawat yun. Huuton. Sana, huuton yun sa imong bag. Sabi ito, pagkatag sa rilos ako atong rado siya, ang pingi jud niti. Kay inganin ni siya kamahal. Nga naman, valuable things attracts the enemy. Ang mga butang nga mahal, maka-attract sa kaaway. Grabe ang kaaway. So, let's see the next verse on that. The seed on the rocky. In verse 20. The seed on the rocky soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy. Ang binhi nga naa sa batuon nagrepresentar atong namati sa pulong sa Ginoo. Og di dapat sila nga malipayon immediately. Malipayon sila ni dawat diretso sa mensahe. Pero si problema. Verse 21. But since they don't have deep roots, kaya wala man sila nakagamot pag-ayo, kaya naaman sa batuon. Nas batuon, wala kay yuta. Di kahawid ang ugat. Kaya ang muhawid sa gamot, dito man sa yuta. Dapat na mix ang soil, yuta o ang rock. They don't last long. Ano si pasabotan na? Ang nakadungog puno sa mensahe nga daw naa sa batuon. Ang binhi nakalabay. Malipayan sila ni dawat diretso munan. Na yung mga tao diretso malipay pagdawat sa pulong si Ginoo. Malipay punta. But do not put your confidence in that. Kay next verse mo na siyang negative. Apan tungod kay wala man nakagamot pag-ayo kay nas batuon. They don't last long, dili mo dugay. Na ay mga kalag, na ay mga tao, di kadugay sa pagpangalagad, kay ang pulong wala kagamot. Nga naman, na steal sa kaaway ang ilang joy. Satan steals the joy. Kawato ni Satanas ang atong kalipay sa pagpangalagad, kalipay sa pulong sino. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. Teka na karon. Marasigon pagdawat sa pulong, grabe kay kadasig malipayan sila. Grabe nga appreciation. Pag-abot nga sulayan na. Karos ang nasulayon. Di ba? Ang binhi or ang tanong nga nitubo nga batuon. Pag-abot sa init, alas 8 init naman na. Alas 9 init na siya. Alas 10 masamot og kainit. Paingon alas 12 paingon og alas 3 init pa kaina. 8 to 4 o'clock grabing init ana. Musugot ag sa dili kanang kainito na ang persecution. Dili ka lahutay sa kainiton sa paglutos problema. Mawala ang joy.
Satan steals the joy. Kung lotuso na, kung sulayan na, mahagsa sila, matumba sila. They fall away, matumba sila, mahagsa sila. As soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. Kung naanay persecution, lutuso na, sulayo na. Naanay, init na kayong pulong sa ipagawas. Munang init kay nga sunlight. Init kayong pulong, lutuso na. May nag-adik na lang kumupadayon. Uy, taon sa mani. Init naman kaayo akong, sa unang wa ko nangalagad. Wa man, peaceful man. Karon kasamok ba? Kadaghan ba kaysa gasamok-samok na ko. Kaya mo din na, unang sunrise. Init, giinit ka. Pero na yung mga tanong, kung mainitan o kayo, musamot o kagwapa. Ang ilang beauty. Hello? Pero kung panahon sa persecution, ma-discourage ta. Masa daw kuno na, ang atong kasing-kasing batuon. Wala pa nakagamot ang pulong sa Ginoo. Kay kung ang gamot nasa batuon, init na kaisanan, malaya man siya. Kay maimon to na sa yuta, kay ang yuta mo pabugnaw man, ang bato kung mainitan mo, init man siya kayo. Muna kung atong kasing-kasing batuon, pag init sa persecution, mainit po ta. Ay, puslan man. Ay, bulag ta, Ginoo. Kapoy, mga laga, didagan kayo, maito dito sa kalibutan, enjoy sa kalibutan, on sa ending nimo, impyerno. Wala kay success. Troubled imong mind. Enjoy for now. Pero troubled imong mind, troubled imong heart. O gidala po kag trouble sa katilingban, trouble sa imong family. Tingana na siya. Satan steals our understanding. Nga, dili na tuhon-ahon ang atong future, ang atong karon nga kalipay. Kaya naghuna-huna ang future, nagsacrifice kas imong present for your good future. Gisteal sa yawa. Ay napag-sacrifice og ay para sa imong future. Pag-enjoy karon. Muna nag-enjoy. Estudyante nga wala ka lahot tayo sa pag-eskwela, naglaag-laag, nag-enjoy, nagpagdoy-pagdoy. Ano sa'yo nahita po? Nag-regret sila. Ana pa sila ka-realize unsa di importante ang education nga pila na kabag ilang anak o nagkalisod-lisod na anak pa nagmahay. Why? They enjoyed earlier. They don't want to sacrifice. Pero nag-sacrifice earlier, enjoy their life in their latter days. E nga na siya. The next verse. Next verse is verse 22. The seed that fell among the thorns represents those who hear God's word, but all too quickly the message is crowded out by the worries of life and the lure of wealth, so no fruit is produced. Ang binhi nga natagak dito sa tunukon nagrepresentar adto naminaw sa pulong sa Ginoo. Pero dali ra kaayo kuno na crowded ang una-una sa mga worries, ang kabalaka sa kinabuhi o ang pagpanginabuhi mo ay hinungdan nga wala sila nagmabungahon. Giuna nila ang pagpanginabuhi kay nabalaka sila. Unsa kuno nadapita? Thorny. Satan steals our priorities. Satan steals our priorities. Gusto niya kawaton ang atong priorities. Usa to? The lure of wealth, ang pagkadani sa bahandi. Mooy na kaapekto nila. Kaya nabalaka man sila o sa dangatan, wag na lang sila kapaday pangalagay. So Satan steals our priorities. Sakto dili. Kawato niya atong priorities nga pleasing the Lord. The lure of wealth, so no fruit is produced. Di get down ka bunga.
kay nagkuan man. So daghan siya kawaton. Halos tanan kawaton niya. Ang kawatan. Halos tanan iyang gusto kawaton. Iya jong kawaton. Our topic is about the mission of Satan. The 3 missions of Satan to steal. Mukawat gid siya. So anything nga iyang gusto kawaton, iya jud nang kawaton. Unang careful ta because basin nakawatan nata sa yawa. Basin nakawatan nata sa yawa. Okay. Another thing in Job chapter 1. Job chapter 1. Job chapter 1, verse 13. One day when Job's sons and daughters were feasting at the oldest brother's house, usa kuno kaadlaw, ang mga anak ni Job nga babaeng laki nagkumbira sa kinabagulangang balay matud pa sa anak ni Job. A messenger arrived at Job's home with this news. Usa ka mensahero nga sakop rapod ni Job niabot ngadtos balay ni Job ug naingon, ang imong mga baka were plowing nga nagdagidaro with the donkeys feeding beside them. Ug ang mga donkeys or asno nga nabsab sa daplin. Ang sa nahitabo. Next verse. When the Sabians raided us, they stole all the animals and killed all the farm hands. I am the only one escaped to tell you. So Satan steals wealth. Si Satanas mukawat og bahandi. Satan steals wealth. Ganina Satan steals the truth. Satan steals the seeds, the word of God, para dili mag-grow and dili mag-fruitful, dili walay fruits may tabo. Satan steals wealth. Kawato niya ang mga bandi. Tanan jud walay gibilin. They stole all the animals and killed all the farm hands. Pati ang mga gamit sa uma ilang gi-destroy. Wala siya'y batasan. Destroying everything he wants to destroy. I am the only one who escaped to tell you. Ingon nga misin, ako rin nakasibat. Next verse. While he was still speaking, another messenger arrived with this news. Samtang siya nagsulti, niabot ang isa ka messenger na po, nagbalita kang Job. The fire of God has fallen from heaven and burned up your sheep and all the shepherds. Ang kalayo gikas Ginoo, nahagsa gikas langit, o nagsunog sa tanan nimong karniro o tanang mga shepherds, pati pang magbalantay sa karniro. I am the only one who escaped to tell you. Satan steals almost everything. And when God allows it to happen, because na ay purpose si Lord, wala tayong mahimo. Next verse, 17. While he was still speaking, the third messenger, ang permiro nga nagikawat ganina, ang sato ganina, permirong gikawat niya ang mga animals kuno sunod nga messenger ang mga karniro o mga shepherds. Ikatulo, 3 bands of Chaldean raiders have stolen your camels and killed your servants. Ang mga ganina sheep and the shepherds gipatay sa ikaduha. Ikatulo, ang camels niya o mga magbalantay sa camels, I am the only one who escape to tell you. Satan steals wealth and the caretaker of the wealth. Diba ang caretaker sa sheep, ang shepherds
iya pong gikawat niya, aron makawat niya, gipatay niya. Dili man to niya makawat kung di apat yun ang caretaker. Kaya mo man to, nagpadayagit siya, Satan steals, kills, and destroy. Para siya makasteal, mo kill siya, para ma-destroy. Munang we need to be prayerful enough because Satan's mission is to kill, to steal, and to destroy. Karon alarming na kay balita. Tagka na kay gipang kidnap, tagka na kaayo. Arang-arang tong kidnap o ransom sa una, kay kung naa kay kwarta, pabalik ra. Karon, aron di na sila mo kidnap o ransom. Ang imo ng organs na silang kidnapon, mo na ibaligya para makakwarta sila. Kung dili ka agwanta sa pain ang victims, mamatay siya. Wala man sila kaluoy, paghuman, magkuha sa organs. Biyaan nila dito. Walay makapudyot na to. Sakit kaisanan, walay tambal. Patay ang biktima. Satan reveals himself in the Bible. That is why we need to be prayerful, to be protected by the Lord. Because along the way of this verse, we have to know something that will make us realize how important it is to be able nga closer to the Lord, not being far away from God. Next verse. While he was still speaking, another messenger, the fourth messenger na ni, arrived with this news. Your sons and daughters were feasting in their oldest brother's home. Ang imong anak, nga lalaki, babae, nagkumpira, nagudyaka sa kinabuglangan nila nga, balay nga, balay sa ilang magulangan nga laki nga balay. Next verse. Suddenly a powerful wind swept in from the wilderness, and the house on all sides, the house collapsed and all their children are dead. I am the only one who escaped to tell you. So Satan steals life. Kanina, Satan steals wealth. And Satan steals the caretaker of the wealth. He steals the life. He kills, destroys. Satan steals life. Kawato niya ang kinabuhi. Pagkawat ng kinabuhi, iyan ay yun. Ang mga anak niya ni Job. Okay. Why Job's life was spared from death and his 10 children died together through disaster. Nganuman nga si Job, wala man siya namatay. Pero ang iyang napulo ka anak, dungan jud kamatay sa usa ka disaster. Dako kaayong hangin, kusog kayong hangin, gikan kuno sa wilderness, niigo sa balay sa gikumbirahan, ganito sa tapok na gudyaka. Nganong tanan nga anak ni Job nangamatay, dungan jud sila kamatay. Why? Nagpadayag lang jud ni nga ang tao nga layo sa Ginoo walay protection. Di ba unsay nature, unsay characteristic, unsay daily routines, unsay enjoyment sa anak ni Job? Gusto sila kumbira permi lipay, permi tagay, permi sumsuman. Ingana sila. How this reveals? Asa na makita? Matod pa sa pulong sa Ginoo. Backward ta verse 4. Kay kanini amo naman ni ang aktual nga gibuhat nila, gakumbira sa galipay-lipay sa ginom-inom sila, kaon sila tudo, inom sila tudo, lipay-lipay sila, enjoyment. They enjoy the blessing of their father. Gi-enjoy nilang blessing silang papa, kakugis ang papa. Siguro, senyoritas, kaya na ang may caretaker si Job sa iyang mga property, sa iyang mga livestock. Feeling sila prinsipi, prinsesa. They don't care unsa paghago kay wala sila wala nila experience unsa ka lisod manginabuhi.
Kasagara sa wala kasinati, unsa kakapoy manginabuhi. They just love to spend and enjoy. Yes or no? Kasagara sa gastador, kadtong wala kasabot o kasinati, unsa kapoy magngitag trabaho o kwarta. Hello? Job 1:4. Job's sons would take turns preparing feast in their homes. In their homes. So sa dakuno, puli-puli lang sila og kumbiraa sa dapita. Kaya daghan man sila gihawon. If we love feasting, time will come. It will end. Kung ganahan tag kumbira lingaw-lingaw, enjoy, grabe. Grabing pa social life. O niya, ang atong spiritual life, gineglect na to. Take note, maningil si Lord. And they would also invite their 3 sisters to celebrate with them. Kina? Take turns preparing feast in their homes. Puli-puli sila. Asa na po David? Kasi dito na po ta kang kuya. Dito na po ta ni ate. They don't care their spiritual needs. They enjoy what is the demand of their flesh. So what happened? During sa time nga dito na pod ang kumpira sa balay silang kinabagulangan nga igsuon or the eldest son ni Job, natumbahan sila og kahoy nga dako in verse 18 or 19 og nahagsa ang dako nga nahagsa kuno nahagsaan ang balay tungod sa dako kaayo nga kusugay hangin, and the house collapsed. Na-collapse ang balay ug tanan niyang anak patay. Wala gigibilin sa isa. Nganong wala magibilin? Silang tanan wicked. Sila tanan wicked. No account nga anak ni Job nga first 10 kay naman siya gipulihan man tog 10 pud pero mga maayo na. Patay silang tanan. Satan steals life. Ugwa siya life. To steal, to kill, and to destroy. They love feasting. Ganahan sila kaon, gabig inom, kalipay hudyaka para sa ilang unod, para sa ilang flesh. They don't care the spiritual needs. Kabalo gid si Lord unsay atong mga activities, unsay atong desire, unsay gilong sa atong kaugalingon. Gitagaan ba natong importansya ang atong spirit or ang ato lang flesh? Manang unya ang message unya, the crucified flesh. So Satan loves to steal, he steals, mukawat siya, gikawat niya ang kinabuhi, napulo ka kinabuhi sa anak ni Job. Pero before gikawat ang kinabuhi sa napulo ka anak ni Job, una gikawat ang wealth ni Job. Hurot. Ingana siya, iyang kawaton ang tanan. Kawaton niya ang tanan, gusto niyang kawaton. Because that is his mission. Karon, ang sa magikawat ni Satanas? According to the news, the organs, kaibaligya. Wala siya, because nga ng nature ni Satan, wa siya kaluoy, wa siya pagtao. Kung naluoy pa siya, mga bata nga biktima. Ha? Mga bata nga biktima. Abrihan ang tiyan. Kwaon ang sa kidneys, heart, kaibaligya na. Muna na nga dayoy, mga sakyanan kay kung kinsa na biktima, automatic ibutang sa sakyanan. It's alarming already because Satan is behind it. Dili man Espiritu siya, Espiritu Ginoo na. What is behind it? I believe, kinimatawa na.
They were in drugs. Drugs is rampant in our country. And not only in our country, in other countries, because that's the big business of the enemy. That's the big business of Satan. Satan has big business. Isa na business niya, mamaligyag organs. O sila kay kuhaan na malipay ka sila. Satan steals. Kawato niya. Human nagkuha sa organs, ibiyaan ang victims dito. Bahala ka na diya, human na mismo tuyo. Ang uban na nga, rescue. Luoy kaayo eh. Muragi. Hilap yung kasing-kasing magtanaw. How much more kung ikaw ang ginikanan? Anak. Ipadayag na sa Bible, to steal, to kill, and to destroy lives. Unang careful tayo sa to, watch and pray. Pagbantay o pagampo, Satan is roaming around, seeking whom he may devour. Pagbantay kuno, pagbantay o pagampo, kay si Satanas nag-roaming around, naglibot-libot ang nangitag tukbo nun. Kada adlaw na ay mga post nga alarming kaay. Nya kani mga laagan di pagid matala og laag-laag. Ganahan lang gyud laag-laag, kay na-deceive naman. Bahala din na kidnapper basta manglaag lang gyud ka. Sa tig post gabi man sila to. Nangutahan na tong laki, unsa ni oras dito 10:24. Gisundan-sundan siya. Nay nagsundod nga laki na pa nasundod nga sakinan. Kay kung madampot na, isulod na diri sa sakinan. Og impas na ka. Gireveal na gyud ni Lord sa Bible unsa si Satanas, unsa iyang nature, unsa iyang characteristic, unsa iyang mission. Mission is an important assignment carried out. Muna yung mission. Magkinaunsa, iya dyan ang buhaton. Kaya kana sa musugot sa dili, naana sila'y kuta, kinanglan nga makakuha ka, kundi ka kakuha. Patay ka. Kundi ka mapos ng Satanas, patyon ka. Kaya wakay pulos. Slaves ra po na sila. Galamay ra na ni Satanas. Muna mag-ampo ta, Lord, i-protect mo ta usa. Lord, i-protect me. I-protect me, Lord. I-protect ang mga tao. Di kay kita ra po. Kami na bahala ka to uban, Lord. Labi ko na nag-ampo to uban. Luoy kayo. Hallelujah. So, ingana ka, terrible ang gaka hitabo. Because, idayag na, mukawat gid si Satan. To steal, to kill, and to destroy. Now, remember, this nature of Satan. Because he is revealed by God in the book of Revelation chapter 12 verse 9. Revelation chapter 12 verse 9. Revelation 12:9. Revelation. The great dragon, the ancient serpent called the devil or Satan, the one deceiving the whole world, was thrown down to the earth with all his angels. Isa nga representation ni Satanas is the great dragon. That is why kanang mga dragon nga mga images, dragon nga mga art, materials, dragon nga mga looks, ayaw mo collect anak that represent Satan. Careful ta sa atong mga collections. Amen. There are many surrendered items. Nag-surrender sa ako apan knowing nga dili di siya maayo. So there are detestable things na ay mga dulungtanan, butang. They are hideouts of demons. Again, detestable things are hideout of demons. Dito sila magpuyo. Just this week, na ay gisurrender items daw siya. Kabalo jud ko nga demons o katong na-discern na niya. The ancient serpent karaan nga bitin
called the devil, gitawag nga yawa, or Satan, the one deceiving the whole world. Siya ang naglingla sa tibuok kalibutan. Gilabay sa diris kalibutan uban sa iyang mga angels. So Satan and his angels, the angels here are called demons, unclean spirit, or evil spirit. And daghan na sila representations nga images. Still niya to understanding para ma-deceive taniya. Once nga atong understanding is very defensive na, defensive against the truth, it means there is something wrong. Na-steal na atong salabutan. Tanawa si, if you imagine Saulo or Saul, na-steal ang iyang understanding sa baka. Si Jesus o mga followers ni Jesus, iyang kontra. Na-steal na iyang understanding. Corrupted na yung understanding, na-deceived na yung understanding. Pero sa diha, nga nadakpan siya ni Jesus, dito sa road of Damascus, ang kahayag ni Danag, dakpan siya ni Jesus dito, hagbong siya, nabuta siya. Gidala din siya sa balay ni Simon, matod pa, the tanner, nga magtitina. And then, ingon si Lord kang Ananias, adto dito sa balay. Dito sa street called Straight. Dito sa kanto, street called Straight. Kaya na siya significance. Dalan nga tulid na. Kaya na siya gitulid nga huna-huna. Tulid ang direction. Tulid ang iyang focus para na sa kamayaan si Ginoo. Ilihan si Saulo dito. Ingon si ni-reason out pa si Ananias. Kaya syempre, gabalo sila tanan o sa si mapintas si Saulo. Kaya si Saulo gigamit sa Satanas. Na-steal naman ang iyang mind. Na-polluted na, na-defiled na. Once nga kontra na to ang side sa Ginoo, it means we are deceived. O atong mind nakawat na sayawa. So sa nitabo, paglihan si Ananias, nang gawas ang himpis sa mata mo na nakapabuta. So nga nag-asa ka to that is the spiritual the spirits that represents skills man to. Asa man ko na unsa man ang mga kuan sa skills. Kasagara asa man nadapit nga nay mga skills. Asa nadapit? O Water Kingdom. Daghan kay Water Kingdom Suite. Nganong daghan man Water Kingdom Suite and the deliverance. Daghan kay Water Kingdom Suite. Nganong daghan man ang Water Kingdom Suite kaysa Land Kingdom Spirit. Why is it nga daghan Water Kingdom Spirit? Remember that this is the reality. This is the truth. 70 to 80% is water around the world. 70 to 80% is water in our bodies. Muna daghan kay Water Kingdom Spirit. O sa Water Kingdom Spirit, nanay representation sa shukoy, mermaid, mga octopus. And the octopus is the sucking spirit. If you know about the octopus na suckers niya, pila kabok suckers kada tentacles niya. Sucking everything mo to mo pilit. Mo pilit. Nya mo sak dayon sa imuha. Inga na siya. Steal niya ang tanan. Iya kang zeruhan. Ang tud nga lost hope ka, ma-discourage ka, mayon ka, may pagmamatay na lang ko. You will lost hope. Wala na kang paglaom. Kaya steal niya imong hope. Butong sa tuda, take note of this. This is so much important. 1 Corinthians 13:13, if not, I'm not mistaken. 1 Corinthians 13:13. Yes, 13:13. 3 things will last forever. Tulo ka butang ang mo lungtad sa walay katapusan. Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Importante ang tulo. Pero ang pinakadako sa tulo is love. Mintras na apatay faith, it means mo nang access nga makatutag langit. Mintras na apa kay hope, it means dili pa ka gusto mamatay.
Pero mawad-an na kag-hope, gusto na ka mamatay. Gusto na ka mo give up. And sa to, love is the greatest of these three. That is why, because of the great love of the Lord Jesus sa mankind, bisag wala na nga'y pasaylo ang mga tao, nag-crucify niya, nag-mock niya at the cross. And siya, Father, forgive them, for they do not know what they do. Wala na nga'y pasaylo ang mga tao, pero nirelease siya og kapasayloan. Because love is the greatest. Why? What is behind of the statement of Jesus nga, Father, forgive them, for they do not know what they do. It's not about hope. It's not about faith. It's not about hope. It's about love. Tungod sa gugma, nag-release siya kapasayloan. Manang uban nga kamatunon, nga naay kagalit. Kumingon sila, Lord, akong gipasaylo to siya. Malagaw na siya. Pero magkimkim siya galit, mamatay siya nga nagalit, delikado. Mabita uban, di ka kamatay kung dili mga ipasaylo. Nga naka-important. These three are so much important. Satan will steal our faith, will steal our hope, will steal our love. When Satan steals our love, it will be replaced with hatred. Wala natay gana sa, wala natay love sa pagtrabaho. Daghan man dito rasa, samo, dugay na trabaho na sila na pod. Samo, kabugatan na, kapoy na na. Diba? Once nga daghan na tag reasoning, nga mura tag sakto kunuhay, that's a statement of deception. Sa to, the deceived is so defensive and so offensive. Muna yung message ato ni Agi, Sunday. If we are not deceived, we can accept the truth and immediately repent. Lord, sorry kay. Pero reactive ganita, na still na sa kaaway, atong understanding. Three things will last forever. Tulong ka bug magbabilin. Muna, i-build up atong faith. And faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Where is that located? Asa na makita nga verse? Because tuluman ka buok, ang importante will last forever. Very important thing tulog. Romans 10:17. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So muna siya. If you love to hear the word of God, it means you want to build up your faith. And faith is so important. Without faith, it is impossible to please God. Di ta kapay muot sa Ginoo kung bato. Hebrews 13:6. Hebrews 13:6. Kawaton sa yawa atong pagtuo para wala tayo access sa langit. Kay faith is our access to heaven. If we have no faith, Hebrews 11:6. Hebrews 11:6. And it is impossible to please God without faith. Di jugta ka pahimuot sa Ginoo kung may pagtuo. Di mahimuot ang Ginoo kung napulutas pagduha-duha. Anyone who wants to come to Him, kaambisan kinsang gusto mo duol sa Dios, must believe that God exists. And that He rewards those who sincerely seek Him. I-reward kuno niya to nag-sincerely seek Him. Ang sincero lang nangita niya, mo'y i-reward. Katong dili sincero, walay reward. Many seek Him, but not sincerely. Pwedeng daghan nangita niya. Pero ingon siya, ang iyang i-reward katong sincerely seeking. Because ang sincerely seeking will continually seek Him. Ang sincero nangita niya, magpadayon ka. Di ba ang sincero pagpadayon? Ang sincerong gugma. Bisag any discouragement, di ka ma-discourage. Pero ang imong gugma, dili sincero. Mag-zero gina. O muna, bulag ta. Nga na raday. Di mo akong pahimuslan. Napaw ito istorya na pa. Gigastuan ko no sa laki ang babae. Tamag college, bisag bubri siya.
Iyaking gastuan. Nahuman taw ng babae o eskwela college. Pag human ng eskwela college, gibulagan siya. Di perti sakitas ang dugha. We need to be discerning. We need to discern. Kung gipuslan ra bata, gipahimuslan ra bata. Kay ang yawa, mapahimuslanon. We must be knowledgeable and we must have the discern. We must be wise so that we will not end up into regret. Kung mapahimuslanon ta, it means na-deceive ta. Kaya ang taong gigiyakan sa Espiritu Santo, dili magpahimulos. Kundi mahimog mapuslanon. Let's see the ASB on that. He rewards those who seek Him. Dili kaayo ko na siya. He rewards those who seek Him. Remember. Kadtong si immoral woman nga nag-pour out sa iyang expensive perfume. Unsa man to siya? Sincero ba siya? Sa to, kato ganyan nagigamit sa NLT. He rewards those who sincerely seek Him. Sincero good. Kaya sincero man siya, wala siya nagpa-distract sa mga hungi-hungi. Kung sincero ka, i-ignore mo ang distractions, discouragement. Pero dili ka sincero, dali naging ka-effective, bitaw no? Yakay nila. Nga na. There are words that are just test to us. Naay mga pulong nga murag test lang sa ato. Are we going to be affected? Or are we going to stand firm on their decisions based on the leading of the Spirit? Yes. We need to be guided by the Spirit of the Lord. Kadumduman ako sa akong lesson sa pagtudo na kong values education sa Kauswagan National High School sa grade 10. The lesson 1 is all about will, or intellect, will, and combined wisdom. Intellect, will, and combined wisdom. Ang gihatag din dito nga example na story is about Lot and Abraham. Si Lot o si Abraham mag-uyuan. Niuban si Lot sa uyuan. Sa diyan ni, ingon si Lord kang Abraham. Abraham, biya sa imong yuta sa Haran. Go to the land I will give you, to the land of promise, the land of abundance. Niuban si Lot. Niabot sila sa area nga kanang dagdaghan man to lang hayop. Nagubot na daw kuno ang mga caretakers sa ilang mga livestock. Kay nag-away na para sa ilang sabsaban. Ingon si Abraham. Gisulbad ni Abraham ang problema. Kay nag-away na magbalantay mga ilang mga caretakers sila mga hayop. Ang konklusyon, ang gigamit ni Abraham nga wisdom, ingon siya, Lot, magbulag na taron. Kung dili ka mo pili sa patag at tukos bungtod. Pero kung pilion nimo ang bungtod, diri ko sa patag. Ingon si Lot. Angkol, Abraham, patag lang ko. So walay choice si Abraham dito sa bungtod. Unsa giingon dito? Kadtong patag nagipili ni Lot. Syudad man to siya. Sa Sodom and Gomorrah. At first, murag, why problema? It's really wisdom. It's really wisdom. Gigamit po ni Lot ang intellect, yung will. Una po siya wisdom. Pero, along the way, problems arise. Niabot ang panahon, di padayag. Nagrabe na ang wickedness sa Sodom and Gomorrah. Walay labot tong dapit sa pili ni Abraham. Grabe na, pati ang mga anghel, ripon nas mga bayot. Inga na ka-wicked. Kabii, ripon na. Butong naglagot ang anghel, kay iya nagupon ang pagdahan sa balay ni Lot.
Ingon na lang gid si Lot, ang ako na lang anak may musli. Ay ning akong mga bisita. Oh, ituklod na maging ang pultahan. Halos daot na maging ang pultahan, kakaguba ng pultahan. Bilagot man ang anghel. Pabutaan sa anghel ang mga bayot. Nag-uli silang buta. Oh, nagkarap-karap sila. So, unsay nahitabo? Unsay nahitabo? Ingon, pagkakaadlawan na ingon ng anghel. Lot, pag-andam, panibat na mo sa Sodom and Gomorrah. Kay amo ng laglagon. Ingon si Lot, balangay pa sila, wala siya kabalog unsa na ka-intense ang judgment. Nagpalangay-langay man si Lot. Gibira sa anghel, gibira, dali. Pagbira, sa dagan mo, o paspas paingon sa layo kay sanan. Kay amo ng paulanan, o kalayo, ang Sodom and Gomorrah. Sige, dagan na si dagan. Pagkadong ni dagan, luyahan mo si Lot. Ingon siya sa anghel, pwede ko muhangyo. Di na ko kadagan atong paltuan nimo. Pwede ko nga, dana na lang may sa Zur. Zur means little. Gamay nga village. Ingon ang anghel, sige, granted. Di na mo'y apil ang Zur. Satan steal the understanding of the people muna na wicked sila. Pero si Lot o iyang mga anak, wala nakawat ilang understanding. Sila ray napabilin nga matarong. Sa taingon ni Lord, Abraham, kung na ay 10 righteous people there, imo ba bang laglagon? Isa din ako laglagon. Kung saan pagkatan nga, si Lutra, tulog anak niya, tulo. Siya, okay, asaw, 5 ra sila. Ninara pa ito giwali, katong babae. Backslider si Lot. Tungod sa pag-ampo. Kaya basta mo ato, daghan ba ito yung viewers na to? Backslider si Lot. Tungod sa pag-ampo ni Abraham na rescue si Lot. Dili backslider si Lot. Dili backslider si Lot. Dili tungod sa pag-ampo ni Abraham. Righteous si Lot. Manang rescue siya. Wala na steal. Wala na corrupted. Wala na defile. Ang kasing-kasing hunahuna ni Lot o iyang mga anak. Pero ang uban, na-steal na, nakawat na sa ayawa, ang ilang understanding, ang ilang feelings, pati ang ilang anangyod, ang ilang soul, body, soul, and spirit, na-corrupted na. Na-steal. Kaya gusto sa ayawa, kawaton ang tanan. Para ma-destroy ta. Para i-destroy po sa Ginoo ang tanan. Para pariha, mga mong sila, kaya distracted naman sila, destroyed naman sila. Careful ta. He steals the good and peaceful land by putting wickedness sa mga tao. Let's see to it that our understanding wala pagikawat sa yawa. Kadugtong ko sa una sa laptop. O dili kay computer pa to sa una ito pa sa guiding light. Karaman tayo computer. Nakapag mga simple na mga files ito. Pagka na-corrupt. Ang mga importante pag ginakong files mo ay na wala. Ang dili ka importante nga file, nawala. Hindi ko grabe gid si Satanas. Importante nga file ako, mga wali na ko dito no. Ang dili importante katong sa Microsoft Word ra nga sa tunga wala, to na wala. Corrupted na. So nga na, he steals files. To ganina, he steals the seeds. He steals the truth. The truth is like important documents. Kakawaton sa nakabalo sa bili anak nga documents. Kakawato ni Satanas ang truth. Ipulihan din niya baka. Kapala kakawaton sa Satanas imong integrity by idauton ka para daot kas ubay. Ingana. Once ka dauton na to ang tarong kita daidaot. Ingana ra na siya. He steals the integrity. He steals the good understanding of people by spreading accusations and lies. Ingana siya ka, wicked. To steal, to kill, and to destroy. So, sa'yo nahitabo. Na-steal ang tanang wealth ni Job. Pati ang napulo ka anak niya, patay. Ha? Pati pagid ang iyang health ni Job, gisteal niya. Good health niya is steal. Ay, ang kawaton atong good health, butangan niya o balatian. Ingana siya mo destroy. Ang good
nga body system nimo. Ilista niya balatian na ay diferensya. Iyang kawaton. Pulihan niya dautan. Ang love, pulihan hatred. Ang peace, pulihan trouble. Ang imong respect, pulihan rebellion. Once we feel negative, we talk negative, it means there is something wrong towards the talk negative towards the right person, the righteous people. 3 missions ang still pa atong discuss. He steals friendship. He steals good relationship as family, friends, churchmate, neighbors, relatives. He steals relationship he steals iyang kawaton ang good relationship. Dauton niya ang relation sa family, dauton niya ang churchmate nga relationship, neighbor nga relationship, ng friendship, steal niya ang tanan. Kay gusto na trouble ta tanan para mag-away tang tanan, para gubot ang tanan, para masuko si Lord ug ulanan din niya og katalagman. Kay mga mong man siya, iamong puta niya. But if we do not accept, do not make covenant with Him, di ta makigsaa, dili ta makig-abi niya, wala siya mahimo. Our decision is so much important. Our choice is so much important. That is why we need to know the truth so that we will take side on the truth. O side ta sa truth, nasa lies. Oh God, hallelujah. Let's close our eyes. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Thank you so much, Lord, sa imong living word. Revealing the missions of Satan to steal everything nga iyang kawaton. Bisan ang truth, bisan ang seeds, ang word of God nga nagibutang na sa kasing-kasing sa tao. Iya pag yung kutkuton, iya pag yung kwaon, para dili mo tubo, di mababungahon. Aron walay growth. Stagnant ang tanan. Walay maayong makita Ginoo. He steals wealth and health. He steals relationship. At salamat Lord, gipa-aware mi nimo that we will not allow the devil to steal everything from us, Lord God. To steal the friendship, the good relationship. Hallelujah. Seal your words with your precious blood, Lord God. Bless and sanctify the hearts, the minds of your people, that we will not allow the evil one, Satan, the devil, to steal our understanding, our affection, our decisions, our actions, Lord God, must not be manipulated by Satan and the devil and his demons, Lord God. Bless us all together, Lord, and let us always remember your words, the good values that you have taught us, Lord God, so that as we apply them all, we will not be defeated, we will not be weakened, but we will be victorious and stronger, oh God. Blessed be the name of the Lord in Jesus' mighty name, and everyone would say, Amen. Hallelujah.